Sa gitna ng pagtrending ng diskursong Saint Kian sa social media, muling nabuhay ang tanong, tama ba na tawaging santos si Kian de los Santos na kinikilalang biktima ng madugong kampanya kontra droga noong panahon ng Administrasyong Duterte? Nagsimula ang kontrobersya matapos itayo ang isang memorial para kay Kian sa isang simbahan sa Caloocan, dahilan upang may ilang netizen na tumawag sa kanya bilang Saint Kian. Gayon din may mga taga-suporta at taga-masid na pumalag sa paggamit ng terminong santo, iginiit na hindi ito angkop at maaaring magdulot ng maling interpretasyon. Umingay nga ang pangalan ni Kian de los Santos matapos tawagin ng ilang netizens sa santo at humiling pa na ipagdasal sila nito. Please pray for us, Saint Kian, pahayag ng ilang netizens sa kanilang mensahe online. Ilan din sa mga personalidad, kabilang ang singer na si Richard Poon at content creator na si Jack Argota, ay nagbahagi rin ng mga mensahe para kay Kian na lalong nagpasiklab sa diskusyon online. Pero para sa ilang netizens, may tuturing umanong panlilin lang ang pagtawag kay Kian bilang santo, lalo na't hindi siya dumaan sa formal at masusing proseso ng simbahang Katolika para sa pagkilala ng isang tao bilang banal o santo, kahit pa sa simbolikong konteksto. Si Kian Lloyd de los Santos ay 17 years old na estudyante mula Caloocan City na naging isa sa pinakatanyag na biktima ng kontrobersyal na war on drugs sa Pilipinas na ipinatupad noong panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Noong August 16, 2017, sa isang anti-illegal drug operation sa Baisa, Caloocan City, pinatay si Kian ng mga pulis habang sinasabi nilang bahagi siya ng illegal na droga at nanlaban. Mga saksi at CCTV footage ang nagpakita na si Kian ay hinatak ng mga pulis papunta sa madilim na bahagi ng lugar at hindi umano nakipaglaban. Sinasabing umiiyak umano ang binatilyo at nakikiusap sa mga pulis na huwag siyang patayin at sinabi pa na may exam pa siya kinaumagahan bago siya binaril. Walang ebidensyang formal na nagpapatunay na siya ay tunay na sangkot sa droga, kaya maraming pag-aasang maling impormasyon ang kumalat tungkol sa kanyang pagkatao. Noong November 2018, ang tatlong pulis na sangkot sa pagpatay kay Kian, sina Arnel Juarez, Jeremias Pereda at Jerwin Cruz, ay nahatulan ng murder at sinintensyahan ng reclusion perpetua o 20 to 40 years na pagkakakulong. Noong December 2025, pinagtibay naman ng Supreme Court ang hatol na ito at inutusan ang tatlong pulis na magbayad ng danyo sa pamilya ni Kian. Kung kayo ba ang tatanungin, karapat-dapat bang gawing katatawanan ang pagkamatay ng isang binatilyo sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya bilang santo? O sang-ayon ba kayo sa pananaw ng iba na si Kian de los Santos ay isang santo sa mas malalim na kahulugan bilang isang martir ng katarungan? Ibahagi ang inyong saloobin at reaksyon sa ating comment section. At para manatiling updated sa iba pa nating mga video, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po.